direct sa faucet. Ito naman sa filter. So titignan natin. Okay, yung sa likod. So makikita mo yung likod, yung sa tiles. Ito guys, medyo mas madilim. Ito, mas maliwanag. Dahil nga sa mahal ng gasolina, so nagtaas na sila ng presyo. So naging 30 to 35 na yung charge sa tubig. Okay guys, so ngayon guys, meron tayong i-share na bagong tips para sa atin. Kahit wala na tayong, hindi na tayo magpaparefill, basta may faucet tayo or may DIY faucet, pwede nating gamitin or gawin. Okay guys, so meron tayong bagong i-share dito na tipid tips para sa atin. Ang maganda dito, alam natin kung saan nanggagaling yung tubig at namamonitor natin yung kalinisan ng ating filter dahil tayo na mismo guys ang maglilinis at magpapalit ng filter. Hindi naman natin nila lahat guys dahil hindi natin alam kung saan nanggagaling tubig kapag nagpaparefill tayo sa refilling station. Ito, sarili na natin. Alam natin kung saan nanggagaling yung tubig at namamonitor natin yung kalinisan ng ating filter. Okay guys, so ito yung ating water filter pang bahay. Okay? Yan guys, so nabili ko ito guys ng 1,500 plus sa online, sa TikTok, sa Lazada or Shopee yan. Available yan, depende na lang sa shipping fee, kung magkano shipping fee sa inyo. Then yung store kung saan nyo makukuha. Okay guys, so meron ding filter na pwedeng bilhin, set na yan. So meron siyang kasamang filter na extra filter na 3 or yung ganitong set lang ang inyong bibilhin. Okay guys, so papakita natin kung paano natin gamitin at yung kanyang filter. Okay? Ito yung unang filter na tinanggal ko yung kanyang seal. So nakaplastic yung dati, nakaseal. Yung PP sediment filter. Tapos yung UDF tsaka CTO carbon filter. Ito, so tinanggal ko na kanina yung kanyang seal dahil tinignan ko nga guys yung kanyang quality. Ito. Yan guys. Tapos dito naman sa gitna. Itong gitna, meron itong parang buhangin sa loob. Ayan. Parang buhangin na filter. Tapos ito, yung pinakahuli. Ayan. So, ito guys, marami na rin gumagamit dahil, ayun nga, mas tipid. Ito yung medyo mas mabigat na filter yung pinakahuli bago sa ating jug or baso. Ayan. So, tapos yung kanyang lagayan dito sa faucet. Ayan guys, pwede nyong i-direct. So, mamaya, testing natin. So, tatanggalin ko ng kanyang seal yan. Ayan guys, nakasil yan. Okay. Ayan guys, so mas malaking tulong sa atin dahil yun nga kapag nagpapa-refill tayo ng tubig, lalo na pag ngayon mainit, so 25 to 30 to 35 yung kanyang charge. So ito makakatipid na tayo dahil sa sarili na natin yung tubig at alam natin kung saan nanggagaling yung tubig tapos na-monitor natin yung linis ng kanyang filter. Ayan guys, so hindi sa ibang refilling station, so hindi natin nakikita kung okay pa talaga yung kanyang tubig or ayan guys, so may quality yung kanilang nire-refill dahil hindi din naman natin nakikita. So sa lasa na lang guys. Ayan guys, so na-experience ko na rin yung refilling station na iba na yung lasa yung tubig. Okay, so hindi natin alam kung regular silang naglilinis or ayun guys. So testing natin ito. Depende na po sa inyo kung anong position, kung paano nyo ilagay. Okay, so pasensya na lang kasi magulo yung aming lababo. Ayan. So, dito, so install ko na yan. Ito guys, meron itong dalawang switch. Open and close. Ito, so, kapag binaba ito, diretso lang yung tubig. Ayan. Ngayon guys, pag gagamitin mo ito, itataas mo lang yan. Ayan. Yan. Pihitin mo lang ito para dito naman dadaan yung tubig papunta dito sa ating water filter. Okay, so tetest natin. Tignan natin kung gagana talaga. Ayan. Ayan yung kanyang tubig. Ayan, first na open pa lang yan guys. Ayan, nilipat nila dito sa kabila. Tapos dito. Okay natin. Yung pinakahuli.
Tapos ito guys, napipihit din to. Ayun, lumabas na ang kanyang tubig. Kaya na natin konti. Siya nga pala guys, kapag gagamitin na natin itong water filter, so kailangan din nating ibabad. Okay, so wag na nating gamitin kaagad. So, i-stay muna natin yung tubig ng 24 hours or 2 days. Depende na guys kung ilang days ang gusto nyo. Then, saka natin gagamitin. Okay, kasi syempre, made of, meron din mga chemical kung saan ginawa. So, kailangan natin ma-cure. Okay, so matanggal yung chemical na kung saan siya ginawa. Okay, so yun ang aking tips guys, na kapag gagamitin, okay, so kapag pinagana na, huwag muna natin gagamitin yung kanyang tubig. So i-stay muna natin yan para mababad yung kanyang filter. Okay, kung gusto mo rin mag-avail, so yan, click mo lang sa ating description, so makikita yung ating product dyan. So pwede ka na mag-order sa Lazada, Shopee. Ito guys yung sample kung ano ang pagkakaiba. Yan guys, so i-test natin pagkakaiba. Ito direct sa faucet. Ito guys, direct sa faucet. Sandali. Ayan yung direct sa faucet, galing faucet mismo. Tapos dito naman sa filter. So titignan natin. Ito yung direct sa filter. So makikita mo yung likod, yung sa tiles. Ito guys, medyo mas madilim. Ito, mas maliwanag. Ayun yung pagkaiba. So, effective talaga guys yung ganitong filter, water filter, DIY water filter. Okay, so kung wala naman kayong faucet guys, pwede kayong mag-DIY ng 12 volts na 12 volts na water pump. So direct ilagay nyo dito, or magpundo lang kayo ng for example sa gripo. So yun, mag-DIY nyo na lang dito. So kung wala kayong faucet, tapos 12 volts na water pump, so pwede itong gamitin. So kasi sigurado may magtatanong paano kung wala kayong faucet na lalagyan or pagkakabitan. So yun ang pwedeng gawin sa mag-DIY. So marami namang mga tutorial sa DIY sa 12 volts na water pump. So pwede yan guys dito. Yan. So depende na kung paano nyo gawin. Yun na lang gawin yung faucet para malagyan ng supply. Okay? Siyempre kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bago nating videos. At kung mayroon kang katanungan, pwede kang mag-comment.